Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. Pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong tulmanon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa kalibutan nga imong gihatag kanamo. Nga mo kini among panulundon sa adlaw sa imong pagbalik. Salamat kang Ginoo Hesus, nga ngiyang kamatayon mo'y nagahugas sa among mga sala. Tungod kay ikaw maluluyon o mapinasayloon. O bala ang Espiritu mo kunsad ikaw kanamo, aron among masabtan ang imong mga pulong. Labi na ang mga misagikan sa imong mga manalagna. Kining among pagadawaton sa ngalan ni Ginoo Hesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan, ako manghinaot nga inyo kining hatagan o busar kadakong bili ang atong pagtuon sa sinulat ni manalagna Daniel. Mangayot ko nga kini inyong hatagan o pagtagad sa inyong matinud-ano nga pagpaminaw kay mga kaigsunan pagkabililhon kaayo gayon ang atong pagatunaan sa libro ni manalagna Daniel. Nautunta nga inyo kining hatagan o bili sa inyong nga pagtuon. Ang atong series mga kaigsunan, Daniel, Wisdom to the Wise. Daniel, kaalam ngadto sa mga maalam nga mga tao. Kung atong ikaduha nga topic mao, Daniel as a biblical prophet. Si Daniel ingon nga manalagna sa balaang kasulatan. So akong balikon, please i-treasure kini ninyo. Kay gikan kini sa lalum nga pagtuon nga akong gisinsilyo mga kaigsunan. Akong gihimong yano ang gikan sa lalum nga pagtuon mga kaigsunan. Very scholarly ang mao nga libro nga akong gibasihan. Ang teksto atong makita sa Isaiah 54:17. Walay hinangiban nga giandam batok kadimo nga magbalampuson. Kay ikaw makiglalis sa matagbaba nga makigbatok kadnimo diha sa hukmanan. Kini mo'y panulundon sa mga ulipon sa Ginoo nga sila igatuboy pinaagi kanako nag-ingon ang Ginoo. Walay hinangiban nga giandam batok kanimo nga magbalampuson. Wala. Ang positibo nga impluensya sa kinabuhi ni Daniel ug sa iyang pagministeryo nakahatag kini og kadasig sa mga nagabasa gikampa sa sinugdanan hangtod sa mga ginatus ka mga tuig o gani bisa paglinibo ka mga tuig. Dako kaayo pagtagad sa mga nagabasa nini nga libro. Gani bisang karon ang mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Muslim nga nagatuo ni ining maong manalagna taas kaayo ang ilang pagtagad kang Daniel. Can you imagine that? Hudyo, Kristiyano, Muslim, dako ang ilang pagtagad kang manalagna Daniel. Actually, si Daniel dili lamang usa ka propeta.
apan usa ka administrador ug usa-usab siya ka maalam nga tawo. Administrador. Imong makita sa Daniel 2:48 nga siya pangulo sa tibuok probinsya sa Babylonia. Og ang iyang trabaho dili lamang manalagna apan adunay politikanhong katungdanan sa gobyerno. Responsibilidad nga gihatag sa emperador ngadto kaniya nga siya mo'y supervise sa gitawag mga maalam nga mga tao. Busay so. Ayaw mo pa negatibo sa politika, mga kaigsunan. Sa'y problema magunatogod. Dahil kaubanan na to sa simbahan, ato lang likay-likayan. Di na to hatagag pagtagan. Pero bitaw Congress, may interrupt ang atong program. Kaya naadiha ang kandidatong senador. Ano na nato mga kaigsunan? Si Daniel mga kaigsunan, nag-alagad sa gobyerno political responsibility. Pero na magutay argument. Si Daniel wa man pila pinagig eleksyon. Di-appoint ba siya sa hari? Mga kaigsunan. O sa bagay-kalayaan ang gipili o kanang gi-appoint, nga pag-function niya, political manggihapon ang iyang trabaho, mga kaigsunan. Okay? Si Josephus o sa ka-Jewish scholar, nagkonsiderar kang Daniel nga siya mao'y usa sa mga dako, mga propita nga Hebrewanon. Sa mga linukot na natago dito sa Tadyaw, sa Kuweba o Lungib sa Dead Sea, linibo ka mga tuig una na diskubrihan, adunay mga sinulat, non-biblical, mga kaigsunan. Nagsulat na si Daniel giila na propita. Gani, si Jesus, sa Mateo 24:15, nag-ila kang Daniel nga sa manalagna. Naging siya sa mga sinulat ni manalagna Daniel. Hinumdumay nga ato karong topic, ang pagkamanalagna ni Daniel sa balaang kasulatan. Busa, sigurado kita nga atong giila nga si Daniel usa ka manalagna diha sa balaang kasulatan. Madto ta mga kaigsunan sa backdrop of Daniel's time. Buti pasabot, unsa man ang mga panahon nga nagpaluyo sa panahon nga na si Daniel. Unsa man ang iyang palibot. Ha? Ano ang iyang palibot mga kaigsunan? Ang mo na iyang environment. Si Daniel usa ka bihag. Usa ka bihag nga gidala ngadto sa ganiran sa Babylonia. Nga ang syudad sa Babylonia na sa tunga sa suba sa Euphrates. Ang pangalan Babylonia mga kaigsunan, duha kini ang gidala. Kapital ug ang probinsya sa ginharian. Unsa may kahulugan sa Babil? Gikan sa Akkadian language, Babel. Kadang mga kaigsunan Diyos kana. O Babilo. Nga kahulugan dahil sa Babylonia mao, ganghaan ngadto sa mga Diyos. So ang syudad sa Babel, ganghaan ngadto sa ilang mga Diyos. Nagpasabot mga kaigsunan ang akong gipasantok mo. Masada nga si Daniel tuas Babylonia, ilabihan kalig-on ang ilang paggano nga relihiyon sa Babylonia. Super kalig-on. So niya mga kaigsunan ang Babylonia. Kana mo'y syudad, o kana mo'y probinsya. O kana tibok probinsya, in charge na si Daniel, mga kaigsunan. Ang Babylonia, ginaisip nga mao kini ang syudad sa mga maalam nga mga tao.
sentro sa sibilisasyon sa tibuok nga kalibutan. Gilibutan sa mga tubig o ang syudad na ilhang sa mga palibot nga adtong panahon na tungod sa katahom sa gitawag hanging gardens. Kalasangan o tanaman, garden, mga kaigsunan, ang palasyo, gidaydayanan sa mga kakahuyan, agig pahalipay ni Hari Nebuchadnezzar sa iyang asawang si Amytes, nga taga-Media, nga mahilig sa kinabuhi sa probinsya, mga kaigsunan. So aron dili mingaon, ang hari na ng Kamo nagpatanom og mga kahoy sa iyang palasyo. Taas hagdan-hagdan, mga kaigsunan. Unya ang pinakadako nga ganghaan kay giparil man yung syudad. Ang main nga ganghaan, mga kaigsunan, ang gate. Gidayan-dayanan sa mga matahom na mga ornaments, mga kaigsunan. Mga kinulit nga mga layon. Simbolo sa ilang diyosa nga si Ishtar. Mga laki, mga turong nga mga baka, nga mga estatwa, simbolo sa ilang Diyos sa bagyo nga si Hadad. O mga dragon, mga kaigsunan, nga mga kinulit, simbolo sa ilang Diyos nga si Marduk o Bel. O ang pinakadako nga dalan, ibutan na ito, main highway, paingon ngadto sa palasyo. Gitawag og Procession Street. Wala og tuo, mga kaigsunan, nga mga daplin. Na-dusi ka mga estatwa ng mga lion. Ano ang perspective sa Easter Gate? Wala namang guba naman na. Pero nirang gikuha ang description sa mga karaan ng mga sinulat o ang mga scholars, mga kaigsunan. Ilang gipadrawing sa mga architect ng mga Christian. O mo kini ang perspective sumala sa description sa Easter Gate. Pagkatahom, mga kaigsunan. O ang siyudad kay nalumpag naman, naguba naman, naghimo sila og outline sketch. Pinagi sa mga architect o engineer, mo niyang dagway sa siyudad, mga kaigsunan. Mo niyang dagway. Dayon nagsoon, very intricate ang ila kapag simba sa ilang mga Diyos-Diyos. Ano ang perspective sa mga Bible scholars unsang dagway sa hanging garden, mga kaigsunan sa Babylonia? Mga kahoy, ipangtanom. Siyempre, dagko na itong gitransplant. Kaya hulat ito mo, similya ka nun sa pamana. Nahimong lasang, mga kaigsunan, ang iya nga palasyo. Kaya nga ang asawa, mahilig og lasang. So diya magsuroy-suroy ang asawa, mga kaigsunan, sa kalasangan, sa palasyo. Diya nahimong grabe kabadtugan ang syudad sa Babylonia. Ano na tulog kahutong sa panahon sa ginharian sa Babylonia. Sa pagsugod sa Babylonia, gitawag kinig daan nga Babylonia. Tuig 1900 to 1600 before Christ. Nga bantugan nga dumala ni ini mo si Hammurabi. Nga maoy na ilang nga tao nga naghatag og balaod sa ginharian sa Babylonia. O ang ikaduha nga hutong sa kapanahon. Gisulong ang Babylonia sa Assyria. Napilde ang mga syudad. Kaya ginatawag og Dark Age. Madulom nga kapanahonan. 1100 before Christ. Pero igsoon si Hari Nebuchadnezzar the first. Nakarigain. Nabawi niya ang Babylonia gikan sa kamot sa Assyrian. O ang estatwa ni Marduk nga giilog nakabalik. Pagkahuman nga napabalik ang Dark Ages. Nabalik
ang Babylonia gikan sa kamot sa Assyria, nagsugod ang gitawag New Babylon. 626 to 530 BC before Christ. Nilungtad kini og gatos ka mga tuig, New Babylon. O si Hari Napobulasar mo ang nagbalik pagkuha sa Babylonia gikan sa Assyria ug siya mao'y founder sa dynasty sa Chaldea. Ang labing ilado igsoon nga hari sa New Babylon mao si Nebuchadnezzar II. Ug ang asawa ni Nebuchadnezzar II nga mao si Mites, apo ni Shasaris nga taga Media, apo. Busa mga kaigsunan. Si Hari Nebuchadnezzar II naghari sa Babylonia sulod sa 43 ka mga tuig. Namatay siya sa iyang kagulangon sa panuigon. Sa diha nga maugyo'y pagkimong bantugan sa Babylonia under King Nebuchadnezzar II. Mao ni ang panahon nga si Daniel tuwa sa Babylonia. Kisang hari Nebuchadnezzar II. Ano ang mga hari? Aron ato makita ang background yun. Kaya ato makita ang background sa panahon ni Daniel. Ang hari sa Babylonia, si Nabopolassar. Nebuchadnezzar II. Amir Marduk. Neriglasar. Labasyo Marduk. Nabonidus. Hangtod nga ni Pulikang Nabonidus mo si Belshazzar. The last 10 years. Mao ni ang mga hari nga nagdumala sa Babylonia. Aniya ang unsa kalig-on ang pagano nga pagsimba sa Babylonia. Ang ilang Diyos sa langit mo si Anu. Ang ilang Diyos sa hangin mo si Enlil. Ang ilang Diyos sa kapanahonan mo si Adad. Ug ilalom nining tulog ka mga Diyos, ano na po'y lain nga tulog hapon ka mga Diyos. Minor na. Sin, Diyos sa bulan. Shamas, Diyos sa adlaw. Venus, Diyos sa planeta. O kini si Venus mo nang gipa sidunggan sa Gate of the Star because Venus is also known as a star. O daghang pa mga kaigsunan. Layer by layer ang ilang mga Diyos. Karon niya na po'y lain ubos-ubos nga ilang Diyos. Iya oring ki. Diyos ilalom sa yuta. Marduk, anak niya. Diyos sa kalam. Nabu, anak ni Marduk. Diyos sa art, writing. O gumampa, ginatos ka mga Diyos. Ako nang iskuta na orin yung masabto, unsa ka organisado ang paggano nga pagsimba sa Babylonia. Mauri ang background nga gipuy-an ni Daniel. Si Marduk, mong Diyos sa kaalam, mong patron God sa Babylonia. Mauri pinaka-Diyos nila sa Babylonia. Nga nailan sa pangalan Bel, o Lord. Ano ang sketch, drawing sa mga Bible scholars may tungod kang Marduk. Mauni siya. Dili siya tao gayon. May pagkatao, may pagkagila, may pagka-dragon, may pagkahalas tanan igsoon. Akong balikon ang akong tuyo aron ni masabtan nga ang pagkinabuhi ni Daniel grabe kalig-on ang pagtulunan sa pagano. Gani ang Babylonia adunay 16 ka mga major na templo. 43 ka mga cult centers o usa ka gatos ka mga chapels. Ang ilang pinaka-templo
o sa kapiramid nga ikaw nagapasaka nga gitawag sigurat. Nga dito ikaw magasaka hangtod sa pinakataas sa gambalay. Kay kining sigurat amo ti pasabot stairways to heaven. So niya ang sketch nga gidrawing sa mga Bible scholars ang sigurat. Ikson, ang mga tiguang na di na yun ani makasibay so. Mukat katikauna sa taas nga pyramid. Didto gyud sa pinakaibabaw aron sa pagsimba kang Marduk mga kaigsunan. Karon igsoon di puli ang Medo-Persia. Niabot ang Medo-Persia nga mo'y misunod sa Babylonia. Mahalaban kalapad ang iya nga ginharian. Gikan sa Egypto pengo sa India ingon ni anak kalapad ang iyang ginharian. Ug usa niini nga gitawag satrapi mong Juda. Ibutan na to probinsya sa ginharian Juda. So niya ang mapa kanang yellow igsoon mo lang ginharian sa Medo-Persia. From Egypt ang boundary India. O ang Juda o sa satrapi o probinsya sa ginharian. Monigson ang background. Ang batugan hari sa Medo-Persia mo si Cyrus the Great. Siya mo'y batugan na hari. Si Cyrus igsoon, mistiso kini. Ang iyang amahan taga Persia. Ang iyang inahan taga Media. Lain ang ginharian Persia, lain ang ginharian sa Persia. Ug sa iyang pagkahari na iyang giusa ang ginharian. Mo nga na tao ang gitawag Medo-Persia, mga kaigsunan. Si Cyrus mo'y nag-unite niya na. Ano ang mga hari sa Medo-Persia? Cyrus the Great, Cambyses, Darius the First, Xerxes the First, Artaxerxes the First, Xerxes the Second, Darius the Second, Artaxerxes the Second, Artaxerxes the Third. Ako balikon ha? Ako yung gitagud-tagud kini gipresentar kaninyo sa yanong aron inyo masabtan nga dili malalim ang pagpuyo ni Daniel ni ining duha ka mga ginharian. Lig-on kayo ang ilang pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Ang ikaw ng mga hari sa Medo-Persia, si Arses, Darius the Third. Og ang sinulat, dirinata sa sinulat Daniel. Ang sinulat ni Daniel sa ang libro, puno sa mga sambingay, puno sa mga ilustrasyon, mga kaigsunan. Og ang iyang sinulat, duha ang style, narrative story, o mga pananaon. Morigson ang naa sa Daniel. Ang istorya sa mga panghitabo o ang pananaon nga nakita ni Daniel. Kining pananaon puno og mga simbolo, mga sambingay puno. Mao nga ang pananaon nga nadawat ni Daniel adunay gitawag immediate eschatological kanang dili madugay na tuman ang katapusan. Ug unya luyo sa immediate eschatological doon na po'y apocalyptic, doon na po'y gipadayag nga kanang panghitabo sa unahan. Ang sinulat din Daniel ang kadaghanan ni ana alang sa umabot. Nga gipadayag unsa metabo sa umabot, apocalyptic. Ang tuyo nini mga kaigsuunan sa pagsulat ni Daniel pinaagi sa atong Diyos mao aron masabtan nato unsa metabo sa katapusan nga kalibutan. Parang mensahe gipaagi og mystery mga kaigsuunan. Ug ang mga karakter sa maong gipadayag kang Daniel mga simbolo nga mga sinultian. Katumanan
primary ug secondary nga katumanan. Ug dayon dunay manununda nga mao'y ma-interpret sa maong pananaon. Ug unya gipadayag ang pagkadunay relasyon sa langit ug sa yuta. Mao ning style sa libro ni Daniel. Pantaliwala sa pananaw ni Daniel sa mugubuton nga kalibutan, gipasantok ni Manalad na Daniel nga ang Diyos mao gyapon ang nagkontrolar sa kasaysayan sa kalibutan. Sa magkadaghan ng mga simbolo sa Biblia nga ginabasa sa mga katawhan, nga ang Diyos adunay pagahimongon apan dili kayo gipadayag unsaon pagbuhat ug kanus sa kini mahitabo. Ang Daniel nagsaysay lamang unsay buhato sa Dios. Apan kung unsaon nga makabot di kayo dayag. Kanus sa kini mahitabo di kayo dayag. Kay ang unang katuyuan sa manalagna mao gihimong misteryo, gihimong simbolo ang sinulat niya aron ang tao mga kaigsunan magatanaw sa unahan sa umaabot nga mga kapanahonan. Ug unya tungod kay mga simbolo man kini, tungod kay kini mga ilustrasyon man kini, ang gabasa mudangop sa Dios aron siya matinaangan. Mao niya ang katuyuan. Nganong nga simbolo, nganong lingwahe madali malisod basab, mananap nga dili kasagaran, ngano aron kita nga basa mag-ambot ta sa Ginoo nga hatagan tag kaalam. Kay kung atong interpret sa atong kaugalingon, magsalig kita sa atong kaugalingon. Ang mga Kristiyano inigbasa ni sa sinulat Daniel sa iyang pananahon, wala laing makita nga super nga karakter diha mo si Jesus. So kita nga mga Kristiyano, pagbasa na to sa libro Daniel, wala yung super leader mga kaigsunan. Mao ang karakter nga mao si Jesus. Gani sa Lucas 24:7 nag-ingon, gika pa sa sugdanan ni Moses ug sa tanang manalagna nga gi-interpretar diha kaninyo sa tanang mga kasulatan kini nga mga butang nagasulti mahitungod kanako. So igsoon, ang Book of Daniel is all about Jesus Christ. Lucas 24:44 sige ngon, og siya mingon ngadto kanila, kining ako mga pulong nga akong gisulti kaninyo samtang diha pa ko kaninyo, ang kinahanglan nga ang tanan nga nasulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses og sa mga propeta og sa mga salmo kinahanglan mamatuman. Sikson, the Book of Daniel, the central figure is Jesus Christ. Taliwala nga si Daniel nagpuyo sa Babylonia ug sa Medo-Persia nga pagano, kansang relihiyon very systematized, mga kaigsunan, kansang relihiyon hirabay kalig-on, mga magsisimba og mga Diyos-Diyos, apan si Daniel mga kaigsunan, mitindog na malig-on sa pag-alagad. Mauni ang gusto na ko ipasantok kaninyo, nganong akong gisgutan ang iyang kasaysayan, ang background. Kay taliwala nga malig-on nga pag-alagad ng mga tao sa mga Diyos-Diyos. Taliwala ang hilabag kalig-on ng ilang political system mga kaigsunan. Gikas Babylonia pengo sa Medo-Persia, apan mga kaigsunan si Daniel, wag yun mo surrender siya ang pag-alagad. Milutaw ang iyang pagka-Diyos doon. He walks tall. Nagatindog siya ang pagka-Diyos doon. Respetado siya sa mga tao kay wala siya mo yukbo sa estandarte sa ginharian nga gipuyan. Wala siya magpadala-dala sa sulog sa dagan sa kapanahonan, mitindog siya nga matinudan. Mo na mensahe nga gusto na akong ibilin sa bato sa kanato. Ang iyang palibot
is not conducive for worship. Ang iyang palibot, dili gyud palibot sa mga Adventista. Ang iyang palibot, pulos kalibutanon. Ang iyang katrabaho, pulos kalibutanon. Apan mitindog siya nga matinud-anon sa atubangan sa Diyos. Wala ma-pressure sa politikanhon nga mga kalihukan. Sa mentriga, wala siya madutli. Sa mentriga, wala siya maluya, mga kaigsunan. Sa kamatayon nga nagaungaw yung kinabuhi, wala yun ay yukbo ang iyang pag-alakad. Mao nga sa atong teksto na gengon, walay hinangiban nga giandam batok kanimo nga magbalampuson. Ikaw kako mga kaigsunan, gunitan kini nato nga sad. Kining hinangiban pwede kini literal nga hinangiban, pwede po kini figure of speech. Dili masuhulan. Dili ma-pressure. Dili madalag barkada-barkada. Dili madalag hulga sa trabaho. Kini nga mga hinangiban, mo'y atong giatubang karon mga kaigsunan. Aparunta sama sa gingon ni Manal na Isayas, bisag unsa nga hinangiban, nga murag mo pressure sa atong pag-alagad, di na magbalampuson. Bisag unsa pa igsoon itanyag ka nato. Hinagiban igsoon nga itanyag ka nato sa mga promosyon, sa madagkong sweldo, apan kung maipit kita sa estandarte sa atong pag-alagad, dili kita madutlan mga kaigsunan. Kaya wala hinangiban, magbalampuson batok ka nato. Sa pagtapos, gusto na ko idala ka lang ninyo. Kinang very simple na gini nga leksyon na ako makuha niyo. Ako magunig soon tagalik mainit ako. Mao nga ako, kabisado na ako kining maong tanom nga naa sa daplin sa suba or daplin sa lake. Gitawag kining water lily. Kadaghanan ini igsoon mo, pagbaha nini maanod sila dito sa pa, kadi manigsoon magsilbi sa lake kay madala manigbalod. O adto na sila maano dito sa outlet. From lake mainit, igsoon pa yung stubay mo ng outlet. Sa mga linaw ng mga daplin diyan na sila. Pagbaha niya na igsoon, madistribute na sila dito sa daplin. Pagmala niya ng mga kaigsoon, lapok ang nabilin. Apan ang water lily, mabuhi sa lapok igsoon. Taliwala ang lapok ang naturukan sa maong nga water lily. Taliwala nga hugaw nga lapok igsoon. Diya miturok ang water lily. Apan diya musubol ang matahong nga bulak sa water lily. Lapok ang gitugkaran sa gamot sa water lily. Langog nga lapok ang iyang palibot. Apan ang bulak mga kaigsunan. Wala mawala ang iyang katahong. Ikaw ako, mga water lily nining lapok sa kalibutan. Ikaw ako, mga water lily mga kaigsunan, nga nagpuyo sa mga dapit nga layo sa atong pundok sa mga katawhan. Apambisag asa pa man ikaw, naka sa malisod nga kahimtang sa kalibutan, pressure sa trabaho, igsoon, sama kita sa water lily. Musubol ang matahom nga bulak sa atong pagdalagan. Wala hinangiban magbalampuson sa pagsumpo sa matahom nga pagsubol sa bulak sa water lily. Ikaw kako, may mga water lily taliwala sa lapok. Nining pagpakasala sa kalibutan. Kay kung magpabiling kita nga mag-alaga na matinuran sama kang Daniel, muusbong igsoon ang bulak ang matahong taliwala sa malapukon nga kalibutan. Magapo kita alang sa pagtapos.
O Diyos, hatagi kami og pagtuo sama ni Daniel. Na di kami ma-pressure sa politikanhon nga pressure. Di kami ma-pressure sa mga mini nga mga pagtulunan. Dili kami ma-pressure sa mga tanyag, sa kalibutan, sa mga suldog promosyon. Niya kami nagpuyo nining kalibutan nga puno sa lapok sa pagkadutan. Magpabilin kami nga sama sa matahom nga water lily. Na magasubol ang matahom nga bulak. Wala maapektuhi sa lapok. Aparang katahom sa bulak, mao ka na ang among pag-alagad. Na magabuhagay kami sa pagkamatidon anon sa pag-alagad diha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.